Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! EPP, FCS, Grade 5, ikatlong markahan, ika-4 na linggo, unang araw. Isulat ang nawawalang letra upang mabuo ang bahagi ng makinang tinutukoy ng bawat pahayag. Mga bata, sa tuwing nagkakaroon ng mga suliranin, ano ba ang dapat gawin? Ating talakayin ang mga suliranin at solusyon sa pananahi sa makina. Una sa ating suliranin ay ang nabaling karayom. Ang solusyon dito ay gumamit ng angkop na laki ng karayom para sa uri at kapal ng telang tatahiin. Ilagay ng maayos ang kahan ng bobina sa ilalim ng makina at timplahan ang pagkakahigpit ng pressure foot. Iwasan din ang paghihila ng telang tinatahi, tiyaking hindi baluktot ang karayom at tiyaking walang aspileng ginagamit upang hindi matamaan ng karayom. Pangalawa, nagpupulupot na sinulid. Ang solusyon dito ay tingnan kung tama ang sunod-sunod na paglalagay ng sinulid. Ayusin ang higpit ng tension regulator at siyasatin kung ang karayom ay tumutusok ng husto sa tela. Pangatlo ay ang naglalaktaw-laktaw na tahi. Ang solusyon rito ay tiyaking tumutusok ng husto ang karayom sa tela. Gumamit ng angkop na laki ng karayom para sa kapal ng telang tinatahi at suriin kung tama ang pagkakalagay ng sinulid. Pang-apat ay ang nangangalubot na tahi. Ang solusyon dito ay tingnan ang higpit ng tension regulator. Tiyakin tama ang dami ng tahi sa ginawa para sa uri ng tela at ayusin ang stitch regulator. Piliin sa loob ng kahon ang tinutukoy ng bawat pangungusap. Isulat sa tamang hanay ang mga angkop na pangungusap kasama ng letra sa bawat isa upang matukoy ang suliranin o solusyon sa makinang panahi. At para sa inyong takdang aralin, magtanong ng mga mananahi sa inyong komunidad tungkol sa mga suliraning kanilang nararanasan sa pananahi sa makina. Ikalawang araw. Batay sa inyong takdang aralin, ano-ano ang mga nakalap ninyong impormasyon sa mga mananahi sa inyong lugar tungkol sa mga suliraning kanilang nararanasan sa pananahi sa makina? Isulat sa loob ng bilog ang mga nakalap na impormasyong nararanasang suliranin at nagiging solusyon ng mga mananahing inyong nakapanayam. Ating talakayin ang mga suliranin at solusyon sa pananahi sa makina. Una sa suliranin ay ang nabaling karayom. Ang solusyon rito ay gumamit ng angkop na laki ng karayom para sa uri at kapal ng telang tatahiin. Ilagay ng maayos ang kahan ng bobina sa ilalim ng makina. Pagkatapos ay timplahan ang pagkakahigpit ng pressure foot.
Iwasan din ang paghihila ng telang tinatahi. Tiyaking hindi baluktot ang karayom at tiyaking walang aspileng ginagamit upang hindi matamaan ng karayom. Pangalawa ay ang nagpupulupot na sinulid. Ang solusyon dito ay tingnan kung tama ang sunod-sunod na paglalagay ng sinulid. Ayusin din ang higpit ng tension regulator. At siyasatin kung ang karayom ay tumutusok ng husto sa tela. Pangatlo ay naglalaktaw-laktaw na tahi. Ang solusyon dito ay tiyaking tumutusok ng husto ang karayom sa tela. Gumamit ng angkop na laki ng karayom para sa kapal ng telang pinatahi at suriin kung tama ang pagkakalagay ng sinulid. Pang-apat ay nangungulubot na tahi. Ang solusyon dito ay tingnan ang higpit ng tension regulator. Tiyaking tama ang dami ng tahi sa ginawa para sa uri ng tela at ayusin ang stitch regulator. Ngayon, punan ng angkop na solusyon ang mga suliraning pang-makinang panahi. Isulat ang maaaring gawin sa mga sumusunod na sitwasyon. Ikatlong araw. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang mga kadalasang nagiging suliranin sa mga makinang panahi? Pangalawa, paano ang mga dapat gawin sa mga suliraning nararanasan ng mga mananahi? At pangatlo, bakit mahalagang pag-aralan ang mga suliranin at solusyon sa makinang panahi? Mga bata, pagmasdan ang mga larawan at sagutin ang mga tanong. Una, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Pangalawa, sino sa inyo ang marunong gumawa ng mga nasa larawan? Pangatlo, dapat ba nating gawin ang mga nasa larawan kahit wala tayong sapat na kaalaman tungkol dito? At pang-apat, kung wala kang sapat na kaalaman sa paggamit ng makina, ano ang dapat mong gawin? Ating talakayin ang mga hakbang sa paggamit ng makina at ang pangangalaga nito. Una, umupo ng maayos. Ilapat ang mga paa sa apakan. Dapat na mas mataas ng bahagya ang isang paa. Maaaring ang kanan kaysa kabilang paa na kaliwa ayon sa nakasanayan. Pangalawa, hawakan at paikutin ang balance wheel. Dapat ay papunta sa iyo ang ikot ng balance wheel. Pangatlo, ayusin ang kulindang upang maidugtong sa band wheel. Pang-apat, paandarin ang makina sa pamamagitan ng pag-ikot sa balance wheel. Panglima, magsanay pumadyak sa apakan ng iisang direksyon lamang ang takbo. Pang-anim, itaas ang pressure foot at karayom sa pamamagitan ng pag-ikot sa balance wheel. Pang-pito, ilagay ang pinagsasanayang tela sa ilalim ng karayom na ang malapad na bahagi ay nasa gawing kaliwa. Pang-walo, pababain ang karayom sa tela. Ibaba ang pressure foot upang maipit ang tela at mailagay ito sa lugar. Pang-siyam, paandarin ang makina ng marahan. Hawakan ng kaliwang kamay ang tela. Pang-sampu, bagalan ang pagpadyak sa apakan kapag malapit na sa dulo ng telang tinatahi. Itigil ang makina sa huling tahi. At pang-11, itaas ang pressure foot pagkatapos ng huling tahi. Ikutin ang tela at tahiing muli ng pabalik hanggang 1 sentimetro upang tumibay ang tahi. Ngayon, sagutin ang mga gabay na tanong. Una, tungkol saan ang araling tinalakay? Pangalawa, ano ang maitutulong sa iyo ng araling natalakay?
Pangatlo, bakit mahalagang malaman ang mga hakbang sa wastong paggamit ng makinang panahi? At pang-apat, ano ang tamang paraan sa pangangalaga ng makina? Pagsunod-sunurin ang mga pahayag ayon sa wastong hakbang sa pananahi sa makina. Lagyan ito ng bilang 1 hanggang 5. Ika-4 na araw. Basahin ang bawat hakbang ng pananahi sa makina at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ilagay ang sagot sa kahon pagkatapos ng bilang. Una, ano ang unang hakbang na dapat gawin bago simulan ang pananahi sa makina? Pangalawa, bakit mahalaga ang tamang pag-ikot ng balance wheel bago simulan ang pananahi? Pangatlo, paano nakakatulong ang pressure foot sa proseso ng pananahi? Pang-apat, anong hakbang ang dapat gawin kapag malapit na sa dulo ng telang tinatahi? Pang-lima, bakit kinakailangang itahi muli ang tela ng pabalik pagkatapos ng huling tahi? Mga bata, bakit mahalagang sundin ang tamang mga hakbang sa pananahi sa makina at ang tamang pangangalaga sa makina? Ating talakayin ang mga hakbang sa paggamit ng makina at ang pangangalaga nito. Una, umupo ng maayos. Ilapat ang mga paa sa apakan. Dapat na mas mataas ng bahagya ang isang paa. Maaaring ang kanan kaysa kabilang paa na kaliwa ayon sa nakasanayan. Pangalawa, hawakan at paikutin ang balance wheel. Dapat ay papunta sa iyo ang ikot ng balance wheel. Pangatlo, ayusin ang kulindang upang maidugtong sa band wheel. Pang-apat, paandarin ang makina sa pamamagitan ng pag-ikot sa balance wheel. Pang-lima, magsanay pumadyak sa apakan ng iisang direksyon lamang ang takbo. Pang-anim, itaas ang pressure foot at karayom sa pamamagitan ng pag-ikot sa balance wheel. Pang-pito, ilagay ang pinagsasanayang tela sa ilalim ng karayom na ang malapad na bahagi ay nasa gawing kaliwa. Pang-walo, pababain ang karayom sa tela. Ibaba ang pressure foot upang maipit ang tela at mailagay ito sa lugar. Pang-siyam, paandarin ang makina ng marahan. Hawakan ng kaliwang kamay ang tela. Pang-sampu, bagalan ang pagpadyak sa apakan kapag malapit na sa dulo ng telang tinatahi. Itigil ang makina sa huling tahi. At pang-11, itaas ang pressure foot pagkatapos ng huling tahi. Ikutin ang tela at tahiin muli ng pabalik hanggang 1 sentimetro upang tumibay ang tahi. Pagtambalin ang hanay A at hanay B. Tukuyin ang larawan na nagpapakita ng tamang pahayag. Isulat ang letra ng tamang sagot sa loob ng kahon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, si Gina ay nagsimula ng magtahi sa makina ngunit nahirapan siyang itama ang posisyon ng kanyang mga paa sa apakan. Anong hakbang ang dapat niyang sundin upang matulungan siya sa tamang posisyon ng kanyang mga paa? Habang nagtatahi si Bettina, napansin niyang hindi tama ang pag-ikot ng balance wheel. Ano ang dapat niyang gawin upang matiyak na ang ikot ng balance wheel ay tama?
Pangatlo, si Johnny ay nagsasanay sa paggamit ng makina ngunit nahirapan siyang ayusin ang kulindang at band wheel. Anong hakbang ang dapat niyang gawin upang matulungan ang makina na gumana ng maayos? Pang-apat, habang tinatahi ni Jello, nahirapan siyang kontrolin ang makina. Ano ang dapat niyang gawin upang mapanatili ang tamang direksyon at bilis ng makina? Pang-lima, sa kalagitnaan ng pananahi, napansin ni Danica na malapit na siya sa dulo ng telang tinatahi. Ano ang tamang hakbang na dapat niyang gawin upang matapos ng maayos ang tahi? Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!